Mga BJ, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, good news mga kabida, no? Para po kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo po, ano? Kung saan po ngayon ay namimiligro po, ano, mga kabida, sa posibilidad na arestuhin, okay? After na napabilang po yung kanilang pangalan po mga kabida, no? Sa prosecution list sa mga personalidad na co-accused di umano sa kasong crimes against humanity po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, dahil po sa madugong war on drugs, mga kabida, ano, nung panahon po niya bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Kaya nasabi ko pong good news dahil inadapt na po ng Senado, mga kabida, ito hong Resolution number 307. Ano po itong Resolution number 307? Ito po yung resolution po mga kabida, no, na magbibigay protection po kina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, no, from arrests, ano, mula sa isang international tribunal, mga kabida, no, kagaya na lang po ng International Criminal Court. Okay, ito babasahin ko lang po, ano, ito pong post po ng ABS-CBN. Alright, ang sabi po dito mga kabida, Senate adopts Resolution 307 expressing its sense to protect Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time before surrender or extradition to seek redress from the courts. Ano ang ibig sabihin po dito? Okay, hindi na po basta-bastang arestuhin po, ano, ito hong mga Pilipino po mga kabida, kagaya na lang po ni Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa, no, ng mga otoridad gamit po ang isang international warrant of arrest, ano, mga kabida. Agaya na lang po sa ginawa po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, kung saan po naglabas po ang ICC, mga kabida, ng arrest warrant. Okay? Idinaan po ito sa Interpol at yung Interpol naman po ay nakikipag-coordinate po sa mga otoridad dito sa Pilipinas, ano? Kaya nangyari yung pag-aresto po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. Meron pong provision sa Rome Statute po nakalagay mga kabida na kailangan mo nang idaan po sa isang court, ano, o local court ang isang arrested person bago po ito dadalhin, mga kabida, sa point origin po, ano, ng arrest warrant. Okay, kagaya na lang po sa The Hague, Netherlands, ano, sa International Criminal Court, ano po mga kabida. Pero yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po yon ginawa ng mga otoridad, ano, dito sa Pilipinas. Kaya bilang protection po mga kabida, ano, sa mga Pilipino, ito po yung resolution po na inilabas po mga kabida. Actually yung resolution na ito, ano, mga kabida, ay nanggaling po ito sa minority bloc. Alright? Na inadapt naman po mga kabida ng Senado, ano, as a whole. Alright? Ito po ay para bigyan po ng pagkakataon po ito pong mga akusado po mga kabida, ano. Again, kagaya ko kay Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa na lumapit po sa korte, ano, mga kabida, para determinahin po, ano, kung ang arrest warrant po ba ay valid or hindi, ano, mga kabida. Eto, tuloy po tayo, ano. The minority bloc resolution comes after Senator Christopher Lawrence Go and Ronald Bato de la Rosa have been named co-perpetrators in crimes against humanity case of former President Rodrigo Duterte at the ICC. Senator Risa Hontiveros, Francis Pangilinan, and Bam Aquino voted against the resolution. So sila lang po yung hindi po sumuporta po dito sa resolution na ito, ano, mga kabida. At majority po ng mga senador ay kinatigan po itong resolution po mga kabida ni Senator Alan Peter Cayetano ng minority bloc, ano po, mga kabida. So ano po ang epekto, ano, dito ho sa pagtatago po, ano, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabida. Okay? Simple lang po. Pwede na pong lumabas po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Bato, ano. Okay? Dahil kung sakali man po maglabas po ng arrest warrant ang International Criminal Court laban po sa kanya, no, mga kabida, or laban ho kay Senator Lawrence Go, hindi na po sila basta-bastang aristuhin, ano.
may pagkakataon pa po itong dalawa na humingi po ng shield mula sa korte, ano po, mga kabida, no? Para bigyan po ng due process yung pag-aresto po, mga kabida, sa kanila. Okay? Kung sakali man po, maglabas po ng arrest warrant ito pong International Criminal Court. Wala akong duda po, mga kabida, na si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay napabilang doon ho sa listahan po, mga kabida, no, ng prosecution ng International Criminal Court na mga co-perpetrators daw, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po ay meron pong kinakarap na kasong crimes against humanity, mga kabida, dyan po sa ICC. Ano? Pero ang question kasi dyan, ano, baka po mangyari po yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida, basta-basta na lang pong inaresto, kahit na po questionable yung pag-aresto po, mga kabida, dahil unang-una po, hindi na po tayo party doon ho sa Rome Statute. Kasi umalis na po tayo, mga kabida, no? Since 2019 pa po, ano? Okay? So kung tutuusin, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin. Technically po, ano, mga kabida. Pero ang ginawa po ng International Criminal Court, naglabas pa rin ng International Warrant of Arrest laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Sa pakikipag-coordinate po, mga kabida, no, sa gobyerno po ng Pilipinas, kahit po hindi po aminin po, mga kabida, ng gobyerno ng Pilipinas na sila po ay nakikipagtulungan, ano, sa International Criminal Court. Kasi yung palang pagtulong po nila sa Interpol, ano, para ma-consummate yung arrest warrant po, mga kabida, no, sapat na po yung batayan, ano, ng Pilipinas, ang gobyerno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay nakikipag sabuatan po, mga kabida, ano, sa ICC. Alright? Kasi kung ang argument po, mga kabida, na ang gobyerno po ni Pangulong Marcos hindi po nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court at sila po ay nakikipag-ugnayan lang po, ano, sa Interpol, mali po yon. Dahil kung tutuusin po, ang arrest warrant po na dala-dala po ng International Police Organization ay nanggaling po sa International Criminal Court. Okay? So parang nakikipag-ugnayan na po, ano, mga kabida, ang Philippine government sa ICC. Di ba? Pero hindi po nila tatanggapin yon, mga kabida, ano? Hindi po tatanggapin ng Marcos administration yan, na sila po ay nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court, ano, mga kabida. So para bigyan po ng protection, okay, at hindi po pwedeng basta-basta arestuhin na lang po ng mga operatives po, ano, ng Pilipinas, yung kapwa Pilipino, mga kabida, okay, kailangan mo nang idaan sa mga local courts itong mga aarestuhing mga Pilipino to seek redress, ano, mga kabida, dun po sa arrest warrants na ilalabas po, ano, ng International Tribunal. Okay? So bibigyan po sila ng pagkakataon para makapag-manifest po sa korte na itong arrest warrant po, na itong pag-aresto po sa kanila, mga kabida, ay hindi po naaayon, unang-una, sa batas po ng Rome Statute, at saka pangalawa po, hindi po naaayon sa ating batas dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? So, dahil dito sa adoption po ng Senate, ano, mga kabida, anong sa palagay po ninyo, ano? Lalabas na kaya ito hong si Senator Bato de la Rosa? Okay? Aatid na kaya ito sa mga sessions? At gagampanan na kaya, ano, ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, yung kanyang trabaho bilang senador dyan po sa Senado, ano, mga kabida? Abangan po natin ang susunod na kabanata po, ano, mga kabida. Kung re-respetuhin ba ni Senator Bato de la Rosa itong Senate Resolution number 307 po, ano, na magbibigay protection po sa kanya at sa lahat ng mga Pilipino na nahaharap po, mga kabida, sa kaso mula sa isang international tribunal, kagaya na lang po, mga kabida, ng International Criminal Court. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel.
please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.